Colosas Kapitulo 3, versikulo 16. Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. To God be the glory. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Salamat sa mga nandirito. Salamat sa lahat ng mga kabataan na patuloy na nagpupuri at naglilingkod sa Panginoon. Salamat sa kalakasan. Palakpakan pa rin natin ang Panginoon. Kalakasan. Yes, Lord. Salamat sa muli naming pagkikita sa umagang ito. Yes, Lord, sa oras na ito kami po'y muling iyuko ang aming mga ulo, tanda ng aming pagpakumbaba sa Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na kami po'y patuloy na ginaguide mo po, Panginoon, sa aming pagsamba, sa aming pag-awit. Patuloy ka namin pinapapurihan sa umagang ito, Panginoon, dahil sa aming kalakasan. Kung walang kalakasan na binigay mo po, Panginoon, ay hindi po namin magagawa ang pagsamba at pagpupuri sa iyo. Lord, ang mga wala pa po rito ay hiling po namin, Panginoon, na hipuin ang kanilang mga puso at naway, Panginoon, ang iyong presensya ang manguna sa ngayon, Panginoon. Wala na kaming inihiling kundi patuloy ka naming pinapapurihan, pinasasalamatan dahil ikaw po ang nagbigay sa amin ng kabiyayaan, Panginoon, kalakasan, higit sa lahat ang aming buhay na mga natitira ngayon, Panginoon, ay amin na pong ipaglingkod sa harapan mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Amin po'y nanalangin sa iyong dakila at banal na pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ang pinaka-keywords natin, mga kapatid, ay nandito po sa talinghaga ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang ibinigay na sa atin. Ang sabi niya sa Mateo 13:23, at ang katulad naman ng binhing napahasik sa matatabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya't ito ay namumunga ng sagana, may tig 100, may tig 60 at may tig 30. Yan ang mga katagang sinabi ng ating Panginoong Diyos na ang mensahe kung ating namnamin, kung ating talagang isa puso, ay magkaroon tayo ng kasaganahan sa ating buhay. Yes, Lord, ang mensahe ito ay patuloy na ibinabahagi sa lahat ng mga mananampalataya, mga kapatid. Nung siya'y nag-utos sa isang magsasaka na ang kanyang salita ay katulad ng isang talinghaga, mga kapatid. Talinghaga na siyang simbolo ng isang binhi. Ang binhi na ito ay mga salita ng Diyos. Mga kapatid, mga salita ng Diyos na dapat nating unawain, na siyang magbibigay at magdidilig sa ating mga puso upang tayo'y lumago, upang tayo'y bigyan niya ng kasaganaan kung ano man ang kanyang ibibigay. Sabi ng Panginoon sa Mateo 13, ang talatay 3, at sila'y tinuruan niya ng maraming mga bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sabi niya, may isang magsasakang lumalabas upang maghasik. Inahintulad niya
ang salita ng Diyos, ang salita niya sa isang magsasaka na naghahasik ng mga binhi, mga kapatid, sa kanyang mga lupain. Ayon sa Mateo Kapitulo 13, ang talatay 4, sabi ng Panginoon hanggang 8, sa kanyang paghahasik ay may binhing nalalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang ibon at tinuka ang mga iyon. Sa 5, may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa dahil manipis lang ang lupa doon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw, palibhasay mababaw ang ugat. Mga kapatid sa Panginoon, ang mga taong nakikinig ng mga salita ng Diyos, pinaunawa ng Panginoon ang mga talinghagang ito upang ating maunawa. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi lamang isang bisis mo lang pakinggan, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw, palibhasay mababaw ang ugat. Sa 7, may mga binhi namang nalaglag sa may matinik na halamanan. Lumago ang mga halamang ito at isinakal ang mga binhing tumubo doon. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Patuloy siyang nagpupuri sa Panginoon, ngunit dumating ang mga halamang sumakal sa kanya, kumbaga naninira sa kanya. Hindi siya nagugat, mga kapatid. Hindi siya nagpatuloy. Hindi siya sumakdal sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Ngunit, ang sabi ng Panginoon sa mga binhing nahahasik sa matabang lupa at namumunga ng may tig 100, may tig 60 at may tig 30. Kung sa literal natin ipahiwatig nito, mga kapatid, na ang isang puno, kung sa matabang lupa ay mayroon siyang kasaganahang namumunga ng may tig 100, may tig 60 at may tig 30. May kasaganaan siyang natatamo, mga kapatid. Kung sa tao naman natin ihalimbawa ang mga katagang matatabang lupa, mga kapatid. Ngunit ipaliwanag muna natin ang tungkol sa talinghaga sa mga nanghasik dito sa mga daan. Nihinihasik sa daan. Paano ba ito maunawaan ng bawat isa? Kung ating basahin ang talinghaga tungkol sa mga naghahasik sa mga daan. Pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga naghahasik sa mga daan. Kapag ang isang tao ay dumirinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, mga kapatid, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Anong ibig sabihin? Yung isang tao raw, kapag ang isang tao ay dumirinig ng mensahe ng Diyos tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensahe ng kanyang napakinggan. Yan ang katumbas doon sa una nating binasa, mga kapatid. Ang binhing
na ilaglag doon sa daan. Parang ang tao, mga kapatid, katulad ang mga binhing ibinigay ng Panginoong Diyos sa mga tao, katulad ng mga mensahe ng Diyos, ang katumbas nito, mga kapatid. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa matabang lupa at ang taong dumirinig ng mensahe kaagad ay masaya siya. Itong tinatanggap, masaya siyang tinanggap niya ang mensahe ng salita ng Diyos. Ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Sa sandali lamang itong nanatili sa pagdating ng mga kapighatian at pagsubok. Dahil sa mensahe, ay agad siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya. Ito ay tungkol sa mga taong mananampalataya, mga kapatid. Marami ang mga taong tumalikod. Narinig nila ang katotohanan, narinig nila ang kabutihan ng Diyos na siyang umaakay sa kanila sa pananampalataya. Ang sabi ng Panginoon, dumating ang mga kapighatian, mga pagsubok, tumalikod sila. Na yun na sana ang pundasyon, mga kapatid. Yun na sana ang pundasyon. Siya ang magbigay ng mga kapighatian upang sa pagsubok sa ating pananampalataya, kaagad tumalikod ang mga mananampalataya. Ang binhi naman na nahulog sa may damuhang matitinik, na halamanan ay naglalarawan ng mga taong dumininig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso. Ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Ano ang ibig sabihin? Ng mga taong nandoon na sa pagpupurit, pagpapasalamat sa Diyos, dumating sa kanila ang mga kayamanan. Nandoon na ang kayamanan, mga kapatid. Nandoon na ang lahat ng biyaya na binigay ng Panginoong Diyos. At pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawalan ng puwang sa kanilang puso. Nawala lahat. Nawala lahat ang mga mensaheng na itinanim na sana sa kanilang mga puso, mga kapatid. At ito ay hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon. Bakit? Nahumaling sa kayamanan. Yan ang mga taong tumalikod sa mensahe at salita ng Diyos. Dahil sa paghumaling sa kayamanan, ang salita ng Diyos nawala sa kanilang mga puso, mga kapatid. Hindi nagbunga. Ngunit sa mga taong patuloy na dumaranas ng mga pagsubok, dumaranas ng mga kapighatian, dumaranas ng anumang mga bagay sa pagsusumakit sa sanlibutan ito, nandito pa rin. Kahit dumating na sa kanila mga pagsubok na akala nila hindi na nila makakaya, pero pinili nila ang mensahe ng Diyos o salita ng Diyos. Walang makakapigil sa paglilingkod. Yun ang sinabi ng Panginoon sa katagang, ang mga katulad naman ng binhing na pahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umunawang mabuti sa mensahe, kaya't ito ay namumunga ng sagana, matyagang silang
nagpupuri sa Diyos. Binigyan sila ng kasaganahan, mga kapatid. May tig-100, may tig-60 at may tig-30. Ang kasaganaan na yan, mga kapatid, tuloy-tuloy lang natin na ipaglingkod ang ating nalalabing buhay sapagkat ang Diyos na ang bahala sa atin. Huwag tayong magmamataas, huwag tayong porkit nandito na sa atin ang lahat ng mga kayamanan. Huwag tayong magahumaling sa mga kayamanan na yan na siyang ugat ng uri ng kasamaan. Yan ang mga taong nahahasik sa mga matitinik na landasin, mga kapatid. Dahil gusto nila ang mga kasayahan, gusto nila ang mga magarbo, at nakikita sila ng mga tao na sila'y mayayaman, ngunit wala naman sa kanila ang Panginoon. Ano ang pipiliin natin? Nasa Panginoon na mayroong pusong dalisay. Ayan. Amen. Praise God. Hallelujah. Pusong dalisay. Yan ang gusto natin. Nabigyan tayo ng Panginoon ng pusong dalisay upang tayo'y mananatili at umugat tayo sa binhing ibinigay ng Panginoong Diyos. Yan ang gusto ng Diyos, mga kapatid. Tuloy-tuloy lang tayo. Maglingkod ang nararapat sa tao. Maglingkod siya. Huwag humiwalay. Kahit anong mga pagsubok na dumarating, dahil inahalimbawa tayo ng Panginoon, kahit na anong mga kahipighatian, inahalimbawa at inahalimpulad tayo ng Panginoon, mga kapatid, upang tayo'y makalasap sa Kanyang ipinangako na tahanan. Kaya ang sabi ng Panginoon, mapalad ang taong dinidisiplina ng Diyos. Job 5:17 po yan, mga kapatid. Didisiplina siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Katulad ng isang magulang na kung ikaw ay may anak, na kung sobra na ang kakulitan, siyempre, disiplinahin natin. Minsan, papaluin natin paminsan-minsan na hindi naman nakakasama. Kumbaga, nandoon na yung paalala. Disiplina ang kailangan, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng mga masama. Mga sulsul ng mga kasamaan. Mapalad ka tao na hindi ka sumunod sa mga dikta ng mga kasamaan. Sa halip na sasabihin, dito tayo. Mag-jamming-jamming tayo. Ayoko. Maglilingkod talaga ako. Yan ang gusto ng Diyos, mga kapatid. Sabi niya, hindi pinapakinggan ang kasamaan. Sabi ng Panginoon, naisin ko pang magsamba at magpupuri. Sabi ng tao, kung siya ay totoong naglingkod sa Panginoon. Sabi ng Panginoon sa awit 89 verse 15, mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y mamumuhay sila. Yan ang gusto ng Diyos. Na paglingkuran hanggang sa kamatayan. Mamamatay tayo lahat, mga kapatid eh. Narapat lamang na maglingkod. Wala nang silbi ang ating buhay kung hindi natin ilaan sa Diyos ang mga bagay na gusto ng Diyos na tayo maglingkod. Hanggang kamatayan, sabi ng Panginoon, pahayag 14 ang talata 13, at narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, isulat mo mula ngayon. Mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan.
At sinabi ng Espiritu, totoo nga, matapos na ang kanilang paghihirap sapagkat ang kanilang ginagawa ang pagpapatunay sa kanilang katapatan. Hanggang kamatayan, yan ang gusto ng Diyos. Nagpapatunay sa ating katapatan, mga kapatid. Dahil yan ang nais ng Diyos, mga kapatid, na tayo ay maglingkod. Tiyagaan lang. Kung nakapagtiyaga tayo sa sanlibutan, tiyagaan din ang paglingkod sa Panginoon. Magtiyaga tayo. Mainit. Simba ako. Dahil yun na lang ang gusto ni Lord. Yan ang gusto ni Lord. Ba't natin gugustuhin yung mga gawain ng sanlibutan, mga kapatid? Dahil naihasik sila sa mga batuhan, sa mga daan na sumibol, na nakaramdam ng init, patay. Ang mga taong matyaga sa paglilingkod, sabi ng Panginoon sa Santiago 5:7 hanggang 11, mga kapatid, kaya't magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang kapanganabikan na ani ng kanyang bukirin. At minabantayan ang pagtatak ng ulan. Ganyan, mga kapatid. Kung tayo'y katulad ng isang magsasakang naghihintay ng biyaya ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon dyan, mga kapatid. Sapagat din kayong matyaga, tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat na malapit na ang pagdating ng Panginoon. Kung sa iba'y naiinip na, ang malapit sa Panginoon, matagal na yan sa tao eh. Kaya ang 1,000 taon sa tao, 1 araw lang yan sa Panginoon. Amen? 1 araw lang niya eh. Kung gusto na niyang gunawin ang buong mundo, kaya niya. Kasi 1 araw lang sa kanya. Ang sa tao, naiinip na. Naiinip na nga kung magpupuri sa Panginoon. Ano pa kaya ang pagdating na hintayin natin? Kayong matyaga, tibayan ninyo ang iyong loob sapagkat malapit na ang pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, huwag kayong magsisihan sa isa't isa. Ano ba ito, Lord? Tagal ba yan? Hindi. Sa isa't isa, upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Tandaan natin, mga kapatid, na ang hukom ng Diyos ay gugunawin niya ang daigdig. Gusto ng Diyos na linisin ang mga masamang elemento ng daigdigan. Gusto ng Diyos na maligtas ang mga taong gusto niya ang Diyos. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propitang nagsasalita sa pangalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Naghirap din pala ang mga apostol. Akala natin mga mayaman ang mga apostol, mga kapatid. Ang pag-akala ko nung ako'y hindi pa nag-aaral ng salita ng Diyos, mga mayaman talaga ang mga apostol. Pero mayaman sa salita ng Diyos. Palakpakan natin ng Panginoon. Sinabing nating mapapalad ang mga nagtiyatyaga at nagtitiis. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ginawa sa kanya ng Panginoon. Sa bandang huli, talagang napakabuti at tunay na habagin ang Panginoon.
kung nababasa ninyo ang tungkol sa aklat ni Job, mga kapatid. Pinarusahan niya siya lahat-lahat, pero hindi pa rin siya umiwalay sa Panginoon. Mayroon akong nabasa doon, nahubad akong iniluwal. Tama, Brother Rick? Iniluwal. Di hubad din akong papanaw o babalik sa lupa. Kaya, tularan natin, mga kapatid, ang mga lingkod ng Panginoon. Kaya naman natin Ang isipan na lang natin. Pagtiisan natin ang paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong magduda sa kanyang kapangyarihan. Dahil natutupad ang mga salitang pagtitiis. Kung natandaan ninyo ang Pilipos 1:29, na hindi lamang upang mananampalataya sa Kanya, kundi magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Alang-alang kay Kristo. Kung paano nandoon sa Kalbaryo, nagtiis ang ating Panginoong Kristo. Tularan din natin ang pagtitiis. Na ang pagtitiis ng tao ay pagpupurit, pagsamba lang. Mga kapatid, hindi pa natin makakaya dahil may mga pagsubok na dumating sa buhay ng tao. Na ang pagsubok na ito'y siyang tinik upang hindi makapaglingkod sa Diyos. Na humaling sa mga kayamanan, hindi katulad ni Job. Na ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli, talagang napakabuti at tunay na mahabagin ang Diyos. Nanatili pa rin siyang tapat sa Panginoon. Mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, nung unang mga panahon, ibigin ninyo si Yahweh, sundin siya, at manatiling tapat sa Kanya upang kayo ay ang inyong sariling lahi. Mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Yung mga ninuno natin, naglingkod ng totoo at tapat sa Panginoon. Ang lahi nila'y sukdulan sa buong mundo. Umabot sa atin ang mga ninuno ng ating mga abang lingkod noong unang panahon. Nakalasap tayo ng pagmamahal ng Panginoon. Kaya lang gusto ng Diyos, panatilihin natin na maging masunurin, kabaitan, kung anuman sa ating paglilingkod, tumulong sa mga naghihirap, kung mayroong itulong. Kung wala, baka ikaw ang tulungan. Maganda na yung tumulong kaysa ikaw ang tulungan. Okay, di ba? Yan ang mga katagang sinasabi ng Panginoon. Gusto ng Diyos na pamanatilihin natin ang pagtulong. Dahil kung tumulong ka sa kapwa mo, sino ang tinutulungan natin kung tumulong tayo sa kapwa, mga kapatid? Ang Panginoon. Ang Panginoon na ang ating tinutulungan. Kung nasaktan natin ang ating mga kapatid, sinasaktan na rin natin ang Panginoon. Ayaw ng Diyos na manatili ang sakim sa iyong puso. Gusto ng Diyos na maipahatid ang matulunging puso sa ating mga buhay. Sabi ng Panginoon sa Mateo 25, ang talatay 33 hanggang 46. Inilagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing.
Hinahalin tulad tayo sa mga hayop, mga kapatid. Pag tinukang tao, tupa ka ng Diyos. Pag masamang tao, kambing ka. Kaya't sasabihin ng hari ng mga nasa kanan niya, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y inyong pinakain nung ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauhaw, ako'y isang dayuhan ay inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong diramitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Nakapunta na ba kayo sa bilangguan, mga kapatid? Mga kapatiran natin nung unang yung mission namin. Parang naranasan ko na rin to eh. Yung mga pagdalaw sa mga bilanggo. Namin ni pastor. Nung unang panahon. Kasalukuyang pang nag-ibanghelyo sa salita ng Diyos. Sumagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, unauhaw at aming pinainom? Kung kayo sa pamamahay niyo, mga kapatid, kung mayroong tao, kung matandaan ninyo lang sa inyong kaisipan na nagpainom kayo sa mga taong nauuhaw, na hindi nyo inilintana ang kanilang kahirapan o mga anumang. Yung pandemic, no? Minsan, mga tao talagang napakahirap nung unang panahon. No? Mga panahon na yun. Nagugutom, pinakain. Yan ang gusto ng Diyos. Tularan natin. Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya't walang maisuot at aming dinamitan? At kailan po kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Yan ang mga talinghaga ng Panginoong Diyos na dapat nating makamtan din na may katuparan sa buhay natin na habang tayo nabubuhay. Sasabihin ng hari, tandaan ninyo ito, sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. No? Makikita pala natin ang Diyos o matutulungan natin ang Diyos kung tayo'y tumulong din sa ating mga kapwa. Mga kapatid. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa. Ito yung mga taong kumbaga mataas ang pride sa mga kaliwa. No? Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko. Isinumpa kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain noong ako'y nagugutom, hindi niyo ako pinainom noong ako'y nauuhaw. Yung kapanahunan ni Lazaro, nung isang mayaman, kung natatandaan ninyo, mga kapatid, mumu lang ang kanya, hindi man lang siya pinakain na nandoon na siya sa harapan ng mayaman. No? Parang ganito ang kahantungan ng isang taong wala na sa Diyos. Nasa kaliwa siya eh. Kaliwa ang sinasabi ng Panginoon. Hindi ako ninyo pinatuloy noong ako'y isang dayuhan.
Hindi niyo ako dinamitan nung ako'y walang maisuot. Hindi niyo ako dinalaw nung ako'y may sakit. At nung ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, walang maisuot, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinutulungan? Yun ang sabi. At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak ng mga ito, ako ang inyong pinagkakaitan. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Nandito pa tayo sa daigdig, sa sanlibutan ito. Kung may makita kayong talagang dapat tulungan, mayroon naman tayong psychology sa mga taong nagkukunwari lang. Dahil tayo may discerning spirit, mga kapatid. Mga naglilingkod sa Panginoon, mayroon yan. Kaya makikilala mo, tago sa puso ang iyong awa. Ramdam na ramdam. Yan ang gusto ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos, ang kabaitan. Sabi ng Panginoon, itinataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang matuwid lang po talaga ang magkaroon ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Wala nang iba. Kaya't ang ebanghelyo ng Panginoong Diyos, patuloy nating pasaganahin sa ating mga puso upang lumago siya. Kaya kung hindi makalago ang ebanghelyo sa ating puso, hindi ka makatulong, hindi ka makaunawa, hindi lahat-lahat na, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, magkaroon lamang ng buhay na walang hanggan. Yaon lamang ang mga matuwid. Yan ang gusto ng Diyos. Maging mabait at magpatawad kayo sa isa't isa. May mga kasalanan man, ano na yan? Scratch na yan. Wala nang hinanakit. May utang man, hayaan mo na yan. Dahil sa Diyos ka na eh. Baliwala na lang sa iyo ang mga bagay na pansandaigdigan. Baliwala lang yan, mga kapatid. Yung utang ko nga, bahala na si Lord. Mga utang sa akin. No? Pero mayroon pa rin nagbabayad. No? Amen. Palakpakan ng Panginoon. Yan ang mga gusto ng Diyos na may kusa. No? Mga ano yan? Mga kabaitan tungkol sa mga bagay na yan. Sa halip ay maging masama, maging mabait sa kapwa. Yan ang gusto ng Diyos. Efeso 4:32. Sa halip maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Kung wala si Kristo, hindi natin kilala, siguro nandoon na tayo sa mga walang pagkakaunawa sa salita ng Diyos. Binhing nauukol na idinilig sa mga batuhan. Doon tayo napunta. Kaya nagpasalamat tayo sa Diyos. Tayong lahat ay magpasalamat sa Diyos, mga kapatid. Lalo na sa ating mga kabataan na naglilingkod at tuloy-tuloy sa kanilang pagmamatuwid. Isasama sa mga malinis na pusong naglilingkod sa mga tao. Sabi ng Panginoon sa Hebrew 10:22, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya. Hindi lang pala dapat maglingkod ka ng hindi sapat.
Kailangan sapat na may pananampalataya, mga kapatid. Sa Kanya, lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Sino sa inyo ang mga nabautismuhan na? Siguro lahat, no? Lahat na? Ano na kayo? Kaya kung hindi pa kayo nahugasan ng dalisay na tubig na siyang kasama ang salita ng Diyos, tiyakin ninyo, mga kapatid, ang pupuntahan natin kung tayo'y mahugasan sa dalisay na tubig na siyang naghugas sa ating mga makasalanang katawan. Tiyak na tayo'y mapunta sa kalangitan. Yan ang sinabi ng Panginoon. Sabi nga sa 1 Pedro 1:22, ngayoy malinis na kayo dahil inyong pagsunod sa katotohanan at naghari na sa inyo ang tapat ng pag-iibigan bilang magkakapatid. Kahit nag-iibigan tayo sa isang katawan bilang magkakapatid, mga kapatid, sa Panginoon. Naway maging maalab at taos-puso ang inyong pagmamahalan. Pagmamahalan sa isa't isa na walang pag-iimbot, walang pag-iimbabaw. Yan ang gusto ng Diyos. Sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. Kailangan tularan tayo ng mga taong nasa labas. Bait naman nila, sama-sama sila na naglilingkod sa Panginoon. Yan ang gusto ng Diyos, mga kapatid. Na maka-Diyos tayo, malinis na pamumuhay. Walang daya. Dati mandaraya ka, iwasan mo na yan. Dati nangungupya ka, iwasan mo na yan. Nangungupya ka sa mga kaklase mo. Hindi naman maiwasan yan. Mga suwail pa tayo noon . Pero nung ikaw ay nilinis na ng Panginoon, ipakita mo sa mga kapatid mo sa laman na ikaw ay tungo na sa kabanalan, mga kapatid. Ipagkatiwala mo na sa Panginoon. Kay Yahweh, kasi may mga iba't ibang pangalan ang Diyos . Yahweh, Jehovah, Elohim, may mga ganon. Pero iisa lang ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Or Yahweh, or kung Muslim ka man, Allah. Isa lang yan . Isa lang ang lumikha sa atin. Ipagkatiwala mo raw kay Yahweh o sa salitang magandang balita ang ating siguro ang sinulat ko dito kung Hebrew, El siguro ang ano ko dito. El, mga kapatid. Ipagkatiwala natin kay El ang inyong mga gawain at magtatagumpay ka sa lahat ng inyong mga layunin. Yun ang sabi ng Diyos. Gaganda ang iyong kinabukasan. Gaganda. Sa huli nating pinaka-konklusyon natin, mga kapatid, maglingkod. Maglingkod lang ba? Magsipag sa paglingkod, mga kapatid. Unang Korinto 15:58. Kaya nga, may namahal kong mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Hindi talaga masasayang. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Yan na po ang pinaka-konklusyon natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Dapat, yung mga paghihirap natin dito, sa buhay na ito, ay ang ganting palalaman nito, mga kapatid, ay buhay na walang hanggan. Last, Colosas 2:7. Magpakatatag kayo at patuloy na lumalago sa
kakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. At lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya't salamat sa mga sukdulang biyaya na ibinigay ng Panginoong Diyos na walang patid, na kahit kunti lang tayo, sukdulan naman ang biyaya ang binigay ng Panginoong Diyos para sa atin. Ang biyaya ay binigay ay naglago sa pamamagitan ng ating pakikinig sa Ebanghelyo. Ang kasaganahan ay nagbunga, magbunga ng mga kasaganahan katulad ng paghihirap ni Job. Ang katumbas at kapalit ay kasaganahan sa buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos at magandang umaga sa ating lahat. Salamat sa Panginoon. Amen and amen. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ng inyong puso, ni matakot man. Layuan ninyo ang bawat anyo na masama, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan na ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesus.